Sa another vlog. Okay, ang gagawin ko ngayon ay bubuo na ako ng fork ng CT150. Okay, so bubuuin ko na siya. Okay, dito muna ako magsisimula. Ayan. Okay, so ito, pinasok ko na yung spring, yung rewound spring. Ayan, so pasok ko na siya dito. Okay, so pasok ko na rin ito para maitulak. Ayan. So, tingnan natin dito kasi sumasabit yan. Ayan. So lumusot na siya. Okay. Then, yung kanyang spacer. Ayan. At meron siyang washer. Ayan. Ito. At yung kanyang lock. Ayan. So, kailangan dito may puwersa. Okay, so ang next natin ito. Yan. So ito ay kailangan malagay natin ito ng maayos. Kaya gamit ang luma, ito, pupukpukin natin para bumaba siya. Okay. Okay. Dito sa loob meron siyang washer. Ito naman, kanyang oil seal. Pupukpukin natin para pumasok siya. Yan, so sagad na siya. Okay, so next na ilalagay natin yung spring. Ito. Ayan, so ilagay ko na yung spring. Yan, so kailangan lagyan muna ng langis ito para hindi maganit sa pagpasok niya sa tube mamaya. Yan, so nailagay na yung washer, yung oil seal, yung spring. Okay, so ito naman yung kanyang sa dust. Ito yung sumasala sa alikabok, buhangin. Okay, so ito guys ay pinakuluan ko lang para lumambot. Ito ay susubukan ko kung makakapigil ba siya ng alikabok sa pagpasok sa loob. Okay, so ayan. Okay, so ayan na siya. Okay, so naikabit na siya. Next natin ito. Okay, so ang kailangan natin dito yung kanyang eto. Okay, lagyan muna natin ito ng langis. Okay, then papasok na natin ito sa loob. Yan. Tapos ito nilagyan ko na ito ng konting tiplon tape para siguradong hindi siya tatagas. Okay, so ihitin na natin to. Okay, so yung washer nito, meron tong washer sa loob. Siya po ay copper. So siya po yung pumipigil para hindi tumagas yung langis. Okay. Yan. Ligpit na siya. Okay, so higpitan na natin siya. Okay, ayan. So mahigpit na mahigpit na. Okay, so lalagyan ko naman ito ng langis. Yan. Ang ilalagay ko dito ay mga 100 ml lang. Yan, so ito. Kalahati nito. So kailangan maano natin para pantay. Okay, so ito yung sasalin ko, kalahati nito. Yan, buo na. Okay, so mas tumigas na siya kaysa yung nakaraan. Ayan, so nabuo na tong isa. Okay, kung ano ang paggawa nito, yun din ang paggawa nito, so walang kaibahan, pareho lang siya. Okay, so dito by script lang ang panghigpit dito. Ayan. Okay, so para sigurado hindi tatalsik.
Okay, so yan. So, yan, tapos na yung dalawa. So, ganun lang po pag nagpalit ng gasket dito sa fork. Talagang kailangan na huwag pagtatagalin. Pag nakita may tagas na mga ganito, makikita mo naman pag may tagas. Gawin mo na kaagad kasi mas mura pa yung mga oil seal na ito kaysa bumili ka ng buong fork. Ayan, so ikakabit ko na lang ito bukas. Kabit ko na ito. Okay. Ayan, kakasa ko na dito. Naikasa na siya. Dito huwag kakalimutan yung washer. May washer dito, may washer din doon sa taas. Yan. Tapos mayroon tong kaliwa kanan. Okay, yung kanan, makinis lang. Yung kanyang kaliwa, ito. Kasi itong takip ng hub, nakasuksok yan dyan. Ayan, so ganun lang siya. Okay, so yan. Nakikita na natin itong ibabaw. Okay. Ito naman. Hindi ito. Ito yung kanyang dalawang tornilyo. At ito rin yung kabila. Kung sa taas ay 17mm, dito naman ang panghigpit ay 14mm. Yan, so dapat sakto ang mo para hindi mabilog. Okay. So mahigpit na. Okay, so sapat na yan. Yan, so nahigpitan na yung dito sa ibabaw. Nahigpitan na rin ito. Ayan, ito na siya. Okay, so mamaya susubukan natin kung ano ang epekto sa kanya. Natapos na siya. Ayan, so tumigas yung shock niya sa unahan nung napalitan ng bagong oil seal. Ayan, so ganun lang ka bilis pagka mayroon ka ng mga pyesa. Ang dali lang gawin. Kailangan po talaga pag may tagas to, gawin mo na agad kasi kung hindi, kakayurin dito ito. Mas mahirap po pag ito may damage na. Ito, mahirap siya, mas mahal. Okay naman kaya lang mas mahal. Practical na yan. Pag may tagas to, papalitan mo na kaagad o palitan mo na kaagad para hindi ka na mauwi sa malaking gastusan. So, ganun lang magpalit ng fork, yung kanyang mga oil seal. Ganun lang siya kadali. Kailangan lang talaga pagtiyagaan mong gawin. Kung meron kang motor na ganito, o meron kang ibang motor na pag-aralan mo kasi karaniwan yan, yung taga sa mga ganito, sa mga motor, pag umaabot ng mga 3 to 5 years, andyan na yan. So, yun lang guys, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Paki-like na lang at paki-subscribe and then pa-click na rin ang notification bell para sa susunod na aking vlog ay updated kayo. Yun lang po, maraming salamat sa inyong lahat. God bless.